Ganito ring oras, Biyernes ng gabi, dito sa Cebu, bago mag-alas 9, nung nangyari na naman ang isang trahedya sa dagat. Nagbungguan ang isang pampasaherong barko na may lulang mahigit 800 mga pasahero at isang cargo vessel. Nangyari na rin ito taong 1987 nung magsalpukan sa dagat ang MV Doña Paz at ang oil tanker na MT Vector. Sa lawak ng dagat, hindi mo malubos maisip paano nga ba nagkakaroon pa rin ng ganitong aksidente. Tinawag na Asia's Titanic ang bungguan ng MV Doña Paz at MT Vector noong 1987. Katunayan, mas marami pa ang namatay doon kesa sa paglubog ng Titanic. Ngayon, tila nagbalik ang bangungot ng nakaraan. Ang MV Thomas Aquinas, katulad din ng MV Doña Paz, isang passenger ship na may lulang mahigit 800 mga pasahero. Ang nakabungguan nito, ang MT Sulpicio Express 7, katulad din ng MT Vector na cargo vessel. Batay sa inisyal na impormasyon na lumabas, yung pampasaherong barko ay papasok ng Cebu galing ng Butuan at Surigao, samantalang yung cargo vessel naman ay palabas ng Cebu. Habang sila'y nasa dagat na pareho, nagkabungguan sila. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang bumunggo kanino. Wesley Joy Malmis. Ayon sa isang survivor na aking nakausap, kitang-kita niya ang nangyari. May isang barko din na papuntang Bohol. Tapos yung isa, yung cargo po, yun yung sumalpak po sa amin, yung tagilid. Tapos unti-unti nang lumubog yung barko na sinasakyan namin. Lahat kami nandun sa taas. Bigla na lang parang lumindol na malakas, tapos biglang pumatay na ng ilaw lahat. Tapos ayun na, nagpanik na kami lahat. Nang bilis lang po talaga ang pangyayari po. Kaya lahat kami nagpanik, tapos may mga batang patay na po. Ito ang holding area para sa mga nakaligtas sa aksidente sa dagat dito sa Cebu. Dito sila magpapalipas ng gabi, nagpapahinga. Ilan sa kanila narito kasi nag-aantay ng anumang balita tungkol sa mga kamag-anak nilang hanggang ngayon nawawala pa rin. Ano na ho ang mangyayari dun sa mga survivors na narito sa holding area nyo ngayon? So right now, dito sila ino-accommodate, we give them free meals, and then yung may mga medical conditions, we provide a doctor, assistance, and yung lahat nila na needs within the terminal. Pero may mga nakausap po kami about what happened Ang clinic-claim ho nila, binunggo nung cargo vessel, yung barko ninyo. Ganon din po ba yung initial findings nyo? Yeah, actually, we cannot give comment on that because we are not there and it's still under investigation. I think it's going to be the Coast Guard or the Marina or the proper authorities who's going to decide on that. But we are cooperating with the authorities. Anong sinasabi nila to get over ho yung trauma nila? Kinakausap namin sila. Kinakausap ng mga volunteers natin. Kasi since last night, mayroon na tayong nag-responder na nandun talaga sa area. Medyo malalim na ang gabi noon at madilim. Mabuti na lang daw at gising na noon ang karamihan sa mga pasahero dahil isang oras na lang ang layo nila sa pier ng Cebu. Mabuti rin at may mga mabilis na sumaklolo sa kanila. Nakita nyo ba yung pagbunggo? Paano? Sinong bumunggo kanino? Yung cargos, ma'am. Yung cargos nga barko. Papasok kayo ng Cebu? Cebu. Tapos yung ano naman, yung cargo, palabas sila. Walang ilaw. Binunggo kami. May ilaw naman kami. Parang sinadya nga. Parang maisip natin na sinadya kasi may ilaw yung sinakyan namin tapos sila walang ilaw. Pangalawang buhay ang turing nila sa kanilang pagkakaligtas. Anak, ayos lang si tatay. Ay magalala.
Tumatawa siya. Oh. Ano? Ang pamilyang ito, kasama ang kanilang baby, hinintay daw hanggang sa kahuli-huliang sandali bago tuluyang lumubog ang MV Thomas Aquinas nung sila'y tumalon sa dagat. Basta inantay lang po namin na yung malapit na yung bago kami tumalon, malapit na yung lumubog talaga. Ang pamilyang ito naman, kasama rin ang isang bata, mabilis na nakalipat sa cargo ship mula sa sinakyan nilang barko pagkatapos daw ng bungguan. Kinuha ko yung anak ko doon sa ilalim ng terrace. Umakyat kami sa rooftop. Pagdating sa rooftop, hindi pa lumubog yung barko, tumalon na kami. Saan kayo tumalon? Doon sa nagbangga na barko. Kasama rin sa mga nakaligtas ang mag-anak na ito. Ang padre de pamilya at isang bata ang nawawala pa rin. Ang asawa ko na missing, hindi namin nakita. Ang apo ko lang nagsabi sila, taga Coast Guard nga mayroon dumating na rescue nila. Umaasa ang ina ng nawawalang bata sa sinabi raw ng isang opisyal na nakaligtas ang kanyang anak. Galing pa po kami sa Pasay, nag-rush po kami ng flight para makarating po dito para mahanap. Sa awa naman po ng Diyos, sila buhay. Yung papa ko po, Jaime Ahit, hindi pa po siya nakikita. Gusto ko talaga makasama siya ng birthday. Kahit 2 linggo lang, kaso nagkaroon pang problema. Sana lang, di ko na pinapunta eh. Kung gano'n din mangyayari. Samantala, patuloy ang paghahanap para sa mga nawawala. So ito yung listahan ng mga survivor. Nakapost siya dito sa labas ng opisina ng kumpanyang To Go, yung kumpanya ng pampasaherong barko. As of Sabado ng gabi ng 9:30, 682 ang survivor. Bagamat naging maagap ang rescue operations, kahapon dahil na rin sa masamang lagay ng panahon at mataas na mga alon, itinigil ang diving operations. Bagamat patuloy ang tinatawag na surface search para sa mga posibleng nakaligtas. Umaasa ang lahat na mahahanap ang mga nawawala at maibalik sila sa kanilang mga mahal sa buhay.